everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, part 2 tayo ngayon sa storya ni Kylie. Nako, kahapon abugbog-aber na itong si Kylie. Nako naman, abugbog-aber na. Kung kayo ba, masubukan nyo ng mabugbog, ay magsistay pa rin ba kayo? Nako, grabe naman na, oh, 'di ba? Yung bang nagpapakamartir ka na lang kasi sabi mo for the sake of your child, for the sake of, 'di ba mga ganun-ganon? Naku, ikaw ba papayag kang mabugbog ka? Bakit naman kasi sumasama sa mga taong hindi naman sigurado kung aalagaan ka. Hindi po, kesyo pinakitaan ka ng maganda ngayon, kesyo inaalagaan ka ngayon, minamahal ka ngayon, bukas ganun pa rin. Nagbabago po ang tao sa isang iglap. Charot lang. Anyways, bago tayo dumako sa part 2 ng story ni Kylie, dito muna tayo sa ating mga pa-shoutout. Hello ako kay Reynalyn Santos, kay Patricia Yabres. Hello, maraming salamat. Mr. Maharlika, thank you so much. Hi din kay Gemaras Girl, Sally Buma, maraming salamat. Kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you so much for listening. Nalda Franciliso, maraming salamat. Reynaldo Divara, hi sir, welcome back to our channel. Pasensya na po kayo, medyo malat po ang boses ni Mama Mia. Dahil nga po, nagko-concert ako dito charot lang. Jeanette Mariano, maraming salamat. Liza Chen, Sabel Bisorio, maraming salamat Sabel. Cutie Hot Mom, hello sa'yo. Liza Teves, hello rin kay Marilyn Castillo. Hello rin kay Margie Flores, Elizabeth Lagunday, Amelita De La Rosa, Neriza Quezo, Marilyn Castillo, Leticia Amante, Lacuacha 7760, Annalisa Lozano, Maricel Mina, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, wag na nating patagalin. Eto na ang part 2 sa storya ni Kylie dito lamang sa Dear Mama Mia. Nung magising ako ay nasa ospital na ako. Si Carlo ay nasa couch natutulog. Nung nakita ko siya ay umiyak ako ng umiyak until nagising siya, siguro dahil sa pagtangis ko. Mate, gising ka na? Sabi ni Carlo. Speechless pa rin ako nung mga panahon na yon. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. I was still so scared at that time. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Hindi ako kumikibo. I used to be silent. Humingi siya ng tawad sa akin pero hindi po ako nagre-response sa kanyang mga sinasabi. Inalagaan niya ako, pinakain, hinugasan, minahal ulit niya ako. Until sa na-discharge na ako sa ospital. Hindi ko alam kung alam ba ng mga magulang niya kung ano ang totoong nangyari sa pagitan naming dalawa doon sa loob ng kaniyang kwarto. Akala ko ay okay na. Akala ko ay maayos na. Hindi naman ginawa ni Carlo ang kanyang sinabi na ibabalik niya ako sa bahay namin. Nandun pa rin ako sa kanila. Akala ko magbabalik ng muli ang sigla sa aming relasyon. Until one day, bigla na lang akong nagising at gulat na gulat ako sa nakita ko. Nagpa-pop session si Carlo, Mama Mia. Alam kong alam ng karamihan sa inyo kung ano ang ibig sabihin nun. Pero sa mga hindi nakakaalam, yes, nahuli ko siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nanginginig ang katawan ko sa aking nakita. Halos hindi ako makapaniwala na ganun pala siyang klase ng lalaki. All this time, ang akala ko talaga ay isa siyang mabait, responsable at mapagmahal na boyfriend. Hindi ako gumawa ng ingay. Tumingin lang ako sa kanyang ginagawa. Then boom, bigla niya akong nilingon at nung nilingon niya ako ay nakita ko talagang nanlilisik ang kaniyang mga mata. Diyos ko Lord, demonyo ba yung nakita ko? Yun ang unang pumasok sa utak ko nung makita ko ang mga mata na yun. Ano ba tong napasukan ko, Lord? Tulungan mo naman akong makaalis dito.
Bigla siyang lumapit sa akin at ginamit niya ang katawan ko. Oo, ginamit niya ang katawan ko para pagparausan ng init na kanyang nararamdaman. Papalag sana ako pero hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako kapag ginawa ko yon. First time talaga yon, Mama Mia, na hindi ako nag-enjoy sa pagniniig naming dalawa. Bagkus, takot at kaba ang naramdaman ko habang ginagamit niya ang katawan ko. At nung matapos na nga siya, ay itinulak ko siya palayo sa akin. Grabe ang hagulgol ko nung tapos na siya. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, para po akong pinilit. Pakiramdam ko para po akong nilapastangan nung gabing yon. Habang ginagalaw kasi niya ang katawan ko, ay iba na po siya. Ibang-iba na para bang demonyo ang lumalapastangan sa katawan ko. Sampal dito. Pagkatapos ay sinasakal rin niya ako. Ito na ba ang magiging life ko kasama siya? Lord, mali po ba ang desisyon ko? Mali po ba ang ginawa ko at mali po ba na siyang minahal ko? Why is he doing this to me? Pwede naman sana niya akong kausapin ng maayos kung bakit niya ako ginagawang punching bag eh. Pwede naman sana niya akong kausapin. Kung ayaw na niya sa akin, pwede naman niya akong iuwi sa amin, pero bakit parang ayaw niya akong pakawalan? Mali ba ako? Nung akala kong buntis ako kasi nga 2 buwan akong na-delayed sa menstruation ko na hindi naman dati na-delay. Walang kaalam-alam ang sarili kong ina tungkol sa katotohanan ng sitwasyon ko sa bahay ni na Carlo. Natakot kasi akong madamay pa ang nanay ko. Napapansin ko na every time kapag balisa ang utak niya, tapos uuwi siya ng biglaan, ang kasunod nun ay gagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. At kapag nangyayari yon, ay hindi po ako pumapasok sa kwarto. Nasa labas lang ako ng pintuan at nagmamatsyag. Isang araw, alam ko na naman na nagsisesyon na naman siya sa loob. Tatalikod na sana ako pero biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at agad niya akong hinila papasok doon. Iginapos niya ako. Kamay, mga paa, para akong kanyang alipin at bihag. Iyak lang ako ng iyak nung mga panahon na yon. Hanggang sa hinubad na niya ang suot-suot kong short. Hindi ko ma-explain ang itsura ko habang ginagamit niya ako, Mama Mia. Ang dami-dami pang pagkakataon na ganun ang ginagawa niya sa akin. Humihingi naman po ako ng tulong mula sa kaniyang mga magulang pero para po silang mga bingi sa mga pakiusap ko. Humihingi ako ng tulong na sana makalis na ako doon pero biglang nagsasabi itong si Carlo na kapag bumalik daw siya ng bahay at wala ako ay mananagot daw ang lahat. Kaya kapag sinusubukan ko pong umalis, Mama Mia, ay pinipigilan din po ako ng mga magulang niya. Lumipas ang mga buwan. 3 months na naman akong delayed. At sa pagkakataong ito ay hindi ko na po ginawa ang pagkakamali ko dati. Bumili na ako ng pregnancy test kit and it is positive. Pinakita ako sa kanya. Nung nakita yun ni Carlo ay kumalma ang pananakit niya sa akin. Nagbalik yung dati niyang pag-aalaga at atensyon sa akin. Mate, bakasyon ka muna sa inyo. Bigla niyang sabi. Mama Mia, wala akong idea kung bakit bigla niya akong pinapauwi sa amin. Siguro ang akala niya dahil nga buntis na ako ay hindi na ako mag-iisip pa na layuan siya. Wala pa ring alam ang mama ko nung mga panahong ito tungkol sa mga nangyayari sa akin. Okay, sabi ko na hindi ko pinahalata na excited akong makaalis sa bahay nila. Kaya yon, bago ako umuwi, pinaramdam muna ni Carlos sa akin ulit na mahal niya ako. Mate,
Hindi muna kita may hahatid, mate, ha? May trabaho kasi ako sa farm, eh. Hanap ako ng mga driver dito na kakilala ko para silang maghatid sa'yo. Hindi ba pwedeng ikaw muna maghatid sa akin, mate? Para naman makapasyal ka sa bahay, sabi ko. Sa pagkakataong ito, Mama Mia, ay inisip kong baka nga nagbago na si Carlo. Baka ang bata sa sinapupunan ko ang dahilan para maging maayos ulit ang aming pagsasama. Kaya binigyan ko ng benefit of the doubt si Carlo dito sa puso ko. Hindi talaga pwede, mate, eh. Schedule kasi ng harvest bukas. Kailangan na kapag harvest nandun ako. Hindi naman pwedeng ipagpaliban yung harvest, baka masayang lang. Okay, basta sumunod ka, ha? Opo, sabi niya, and then he kissed my forehead. Tanga na akong tanga, martyr na akong martyr, pero ganun eh. Mahal ko si Carlo at gusto ko buo ang pamilya ng anak naming dalawa. Bumiyahe na ako pauwi sa amin. Nag-uusap kami nung driver ng habal-habal na kakilala ko rin pala, nakakilala ni Carlo na siyang pinagkatiwalaan niyang ihatid ako sa amin. Pagdating namin sa bahay ay nag-text ako agad kay Carlo. Mate, nakauwi na ako. Agad namang tumawag si Carlo. Nag-usap pa kaming dalawa na para bang in love talaga siya sa akin. Hanggang sa sinabihan ko na siya na mauuna na akong matulog dahil pagod ang katawan ko sa aming pagbiyahe. Akala ko okay na kami. Hindi ko talaga in-expect ang mga sumunod na nangyari sa akin nung umuwi ako sa lugar namin. Kinabukasan ay nakatanggap po ako ng text mula kay Carlo. Hoy babae, wag na wag ka nang makakabalik dito sa bahay namin, ah. Sinira mo ang buhay ko. Minura niya ako. Pagkatapos sinabi niya, Mama Mia, na ipaangkin ko na lang daw ang pinagbubuntis ko sa lalaki ko. Gulat na gulat ako. Paano niya naisip na may lalaki ako? All this time, tiniis ko po lahat ng ginagawa niya sa akin. Mate, hindi naman ako lumalabas ng bahay niyo. Nakakulong lang ako dyan sa kwarto niyo buong maghapon tapos sasabihin mo sa akin na may ibang lalaki akong kinakalantari? Na baka ibang lalaki ang ama ng pinagbubuntis ko? Natural, ikaw ang tatay nito. Ikaw lang naman ang lalaking magalaw sa akin eh. Hindi akin yan. Wag na wag ka nang magbabalik dito. Gulat na gulat ako sa mga tinuran niya, Mama Mia. Dati ay excited na excited siya tungkol sa pagkakaroon namin ng anak, kaya nga galit na galit siya eh nung nalaman niyang hindi pala ako buntis. Ngayong totoo na akong buntis, pinagtatabuyan niya ako at sinasabi niyang iba ang ama nito. Ininsist ko sa kanya na kanya ang batang dinadala ko. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kinabukasan, wala pa rin Carlo na nagparamdam. Bumili ako ng kape sa may tindahan. Titig na titig ang mga tao sa akin dun sa lugar namin. Dali-dali akong bumili ng kape at umuwi na ng bahay namin. Nung nasa loob na ako, umiinom na ng itinimpla kong kape, ay may tumatawag sa labas ng bahay. Tao po, tao po. Pinapasok namin siya sa loob. Uy Kylie, totoo ba ang sabi ng asawa ni BJ na hindi kay Carlo ang pinagbubuntis mo? Naalala niyo pa ba, Mama Mia, sa part 1 nitong kwento ko na magkapit-bahay lang kami ng kapatid ni Carlo? Kaya kanila pinalis dun sa bahay nila kasi kung sino-sinong lalaki lang daw ang dumadalaw sa iyo dun gabi-gabi, sabi ni Carlo sa atin niya eh. Kapag wala raw siya, may mga ibang lalaki daw doon. Hindi ko alam kung saan nila napulot ang chismis na yon. Nag-text ako sa kanya. Paano mo na kaya nang sabihin yan, mate, na alam mo namang ikaw lang ang nakauna at nakakakuha ng pagkababae ko? Diba gusto mong magkaanak tayo? Eto na oh. Magkakaroon na tayo ng anak pero bakit ginaganito mo ko? Grabe talaga ang paninira nila sa puri ko dun sa lugar namin. Ewan ko pero kamping-kampi naman
ang ate ni Carlos sa kanya na para bang aping-api ko ang kapatid niya. Weeks ay pumunta yung mama ni Carlos sa amin. Kahit ano pa ang sinasabi niya dun sa lugar namin, Mama Mia. Ako nang masama at ang mga tao sa paligid namin. Ang aming mga kapitbahay ay dun din naniniwala sa kapatid ni Carlo na asawa ni Kuya BJ. Paniwalang paniwala sila na isa akong pariwarang babae na si Carlo yung biktima sa relasyon naming dalawa. Nag-text ulit ako sa kanya. Ako pa ba talagang binabaliktad nyo dito sa lugar namin? Ako pa masama ngayon? Tandaan mo yan, mate. Ikaw, kayo ng pamilya mo ang gumagawa ng masama sa akin. Pinagkaisahan nyo ako. Pinili kong manahimik dahil ayoko ng gulo tapos ganito pa ang gagawin nyo sa akin? Ako pa ang masama, ako pa ang malandi. Tandaan mo, mate, hindi natutulog ang Diyos. Kung ano man ang ginawa mo sa akin, babalik at babalik ang karma sa'yo. Pagkatapos nga noon, Mama Mia, dahil alam kong may mga naririnig na ring usap-usapan ng mama ko sa mga kapitbahay namin, ay nagdesisyon na akong sabihin sa kanya kung anong ginawa ni Carlos sa akin dun sa kanilang bahay. Grabe ang iyak ni Mama nung ipinagtapat ko na sa kanya ang lahat. Hindi talaga ako nakakalabas rin noon ng bahay namin. Kasi nga nai-stress ako sa mga mata ng aming mga marites na kapitbahay na parang ako na lang lagi ang nakikita. Bakit may mga taong ganun, no? Kahit hindi pa nila alam ang buong katotohanan, kahit hindi pa nga nila napapakinggan ang side mo, bakit ang bilis-bilis nilang i-judge ka base sa sinasabi ng iba tungkol sa'yo? Bakit napaka one-sided ng mga taong judgmental? Until isang araw, may isa akong kaibigan na binisita ako sa bahay. Itago natin siya sa pangalang Sky. Uy, huwag ka namang naglulugmok dito sa kwarto at sa bahay ninyo. Alam mo, hindi lang ikaw ang kawawa dyan. Pati yung bata na nasa sinapupunan mo, kawawa din yan. Alam mo, magpakabisi ka, huwag yung stress lagi ang iniisip mo dahil naaapektuhan ng bata. Ang dami-dami pa niyang sinasabi sa akin but mostly ang concern niya ay tungkol sa bata. Sabi pa niya, idedma ko na lang daw lahat ng mga sinasabi ng iba. Antayin ko na lang daw na makapanganak ako dahil siya na raw ang bahala. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. So ayun, alam ko naman, Mama Mia, na may punto siya. Alam ko naman na ang bata sa sinapupunan ko ang magiging apektado sa pagkakalugmok ko sa sitwasyon ko. At dahil natatakot din ako na baka kung ano pang komplikasyon ang mangyayari sa pagbubuntis ko, alam kong hindi kakayanin ng mama ko ang gastusin sa ospital, ay nagdesisyon akong sundin ang payo ng kaibigan ko. Lumabas-labas ulit ako sa bahay. Uy, sabi ni Carlo, napakatagal mo na raw maruming babae. Sabi ng isa pa naming marites na kapitbahay. Wala na akong pakialam. Dinedma ko na silang lahat dahil alam kong mas lalo lang akong masistress kapag pinapatulan ko at pinakikinggan ko ang mga sinasabi nila. Malaki na ang tiyan ko at alam kong mas dapat kong unahin yon dahil kung sakali mang magkaroon ng komplikasyon ay wala namang ibang tutulong sa amin. Lagi-laging bumibisita sa akin si Sky, kaya medyo nawawala din ang stress na nararamdaman ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na nandyan lang siya at naniniwala siya sa akin. Dahil nga funny na tao si Sky, ay nakabuhakhak talaga ako sa pagtawa tuwing binibisita niya ako. Etong babaeng kasing ito mahilig magbiro. Nakakatawa naman talaga ang mga biro niya. Hanggang sa dumating ang kabuwanan ko, napakasakit ng puson ko nung mga panahon na yon. Sa sobrang sakit ay hindi ko na talaga mailarawan ang pagmumukha ko nung tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Umuungol at umiiyak na ako nun sa sakit at dali-dali akong dinala ni Sky sa lying-in pagkatapos ay tinawagan niya ang mama ko at sinabihang manganganak na ako. Habang niraramdam ko ang sakit na nararamdaman ko,
Naglalakad-lakad ako para naman mas mapadali ang panganganak ko ay biglang nagsalita itong si Sky. Alam mo, Bes, hindi sana siguro yan masyadong masakit kung may asawa ka pang naglalaro dyan sa mga mamon mo. Kasi yun ang nabasa ko sa isang article na nakakatulong daw kapag manganganak ka na merong nakikipag sa'yo, alam mo na yun, nakikipagtalik, baliw ka. Alam mo na ngang humingiwi na ako dito sa sakit kung ano-ano pang naiisip mo. Ang tingin mo sa akin, aso? Tawang-tawa naman siya. Hindi naman aso, pwede rin kabayo. Di rin naman aso ang ganun, 'di ba? Pero Bes, alam mo, totoo nga siguro yun. Kasi yung pinsan ko nung nanganak siya, hindi raw masyadong masakit Kasi kahit malaki na ang tiyan niya, halos gabi-gabi pa rin na may nangyayari sa kanilang dalawa ng asawa niya. Alam mo, baliw ka talaga walang hiya ka, no? Kung pwede lang, ipasa ko sa'yo tong sakit na nararamdaman ko para tumigil ka lang dyan. 1 hour later, I was so happy. As in, super happy. Umiyak ako dahil finally ay nakita ko na in the flesh ang anak ko. And it's a boy. Nung marinig ko ang iyak niya, ay halos nawala ang sakit at pagod na naramdaman ko sa aking panganganak. Hindi ko ma-explain ang feeling ko nung mga panahon na yon. Masayang masaya ako pero at the same time ay naaawa ako sa anak ko dahil alam kong lalaki siya na walang ama, katulad sa akin at sa tita niya. Napakasakit isipin na ang anak ko ay dadanasin din ng mga dinanas ko. Maiinggit din siya sa ibang mga bata na may ama. Pero nag-promise ako sa kanya na kahit single mom lang ako ay mamahalin ko siya ng buong buo. Ibubuhos ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko para wala na siyang ibang hahanapin pa. Para hindi niya maramdaman ang puwang sa puso ko na naramdaman ko nung iwan ako ng tatay ko. Siya ang gagawin kong inspirasyon para magpatuloy sa buhay. At gagawin ko ang lahat para lang masiguradong walang ibang makapanakit sa kanya. Nung nakapanganak na nga ako ay dali-dali si Sky na umuwi at kumuha ng mga gamit. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa lying-in. Napaiyak pa siya nung nakita niya ang anak ko. Then she took a picture of him tapos pinost niya ito sa social media with the captured message na, "Welcome to the world, baby." Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko. Ang gwapo ng anak namin. Kylie, wala talagang sayo O sa mga marites dyan, tignan niyong mabuti tong bata. Di ba manang-mana sa ama? Ngayon kayo mag-comment. Bilis! Sa totoo lang, talagang support system ko itong si Sky. Buti na lang at wala namang marites na pumatol dun sa paghahamon niya ng comment. Instead, puro mga congratulatory message para sa akin at sa baby ko ang nabasa ko doon. Nakauwi na kami ni baby sa bahay. Maayos na ang takbo ng utak ko. Tungkol sa mga marites ay talagang pinuntahan nila ang baby ko sa bahay namin. Tapos sabay-sabay silang nagsabing, ang gwapo-gwapo raw ng anak ko, manang-mana sa ama niya. Mama Mia, nung tignan ko, ang anak ko ay hindi talaga maipagkakailang manang-mana at kamukhang-kamukha ito ni Carlo. Kaya naman natahimik ng mga marites sa lugar namin. At tungkol naman sa pamilya ni Carlo, nag-i-insist sila nung mga panahon na yon na gusto nilang makita ang anak ko. Like nung mga nakaraang buwan lang, todo deny sila. Todo paratang sila na kung sino-sino ang lalaki ko. Tapos ngayon, easy-easy lang sa kanila na hingin sa akin na ipakita ko ang anak ko sa kanila. Dininay niya ang anak ko, tapos nung lumabas at nakita niyang carbon copy sa kanya, gustong-gusto niyang kunin, gustong-gusto niyang maging bahagi sa buhay nito. No way. Hindi ko hahayaan na lalaki ang anak ko na kasama ang mga toxic at mapagbintang na tao na mga yon. Karma na ang bahala sa kanila, lalong-lalo na kay Carlo.
At para makasurvive ako financially, Mama Mia, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ni baby, ay nagtrabaho ako sa Coronadal. Sakto naman na may college school doon na naghahanap ng encoder at madali lang din naman ang trabaho kaya nakapagtrabaho agad ako dahil yung kanilang encoder ay naka-maternity leave nung mga panahon na yon. Hindi po mawawala ang mga lalaking nagpapakita sa akin ng motibo kahit saan ako magpunta, Mama Mia. Pero wala talaga akong pinapansin ni isa sa kanila. Focus ako noon sa paghahanap para pansustento ng anak ko. After kong magtrabaho doon at nung bumalik na nga ang encoder nila dahil part-time lang ako doon ay naghanap na ako ng ibang trabaho. Kahit saan at kahit anong klaseng trabaho. Kasambahay, labandera, kahit ano pa yan, basta lang kikita ako ng salapi para mabuhay ko ang anak ko ay papatusin ko. Mama ko ang nagbabantay kay baby Zach. Zach nga po pala ang pinangalan ko sa anak ko. Hanggang sa nakapagtrabaho nga ako bilang kasambahay. Ang amo kong babae ay nasasayangan sa akin dahil sabi niya may itsura daw ako para pa rin daw akong walang anak. Pero hindi naman ako nasasayangan sa sarili ko. For sure, hindi ako magpapa-ipokrita. May mga pagkakataong naiisip ko, paano kaya kung wala pa akong mabigat na responsibilidad? Paano kaya kung wala pa akong anak? Siguro magagawa ko pa ang lahat ng gusto ko. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagdating ni Baby Zach sa buhay ko, Mama Mia. Dahil siya ang nagbigay ng panibagong inspirasyon sa akin. Kaya wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng iba na sayang nga raw ako dahil maaga akong naging ina. After kong magtrabaho doon sa mga amo ko, ay nagtrabaho din ako sa Takurong. Maliit lang po talaga ang sahod sa mga ganong uri ng trabaho, Mama Mia. Lalo pat maraming pangangailangan ang anak ko na 1-year-old na that time. Malaki-laki din talaga ang expenses nila ni Mama. Meron akong pinsan na nag-offer sa akin ng trabaho sa Gen 2 na o Century Canning sa Gensan. Dali-dali akong pumunta sa boarding house ng pinsan ko na yon kasi nga nung sinabi niyang may bakante ay mag-a-apply agad ako. And after a week, salamat na lang sa Diyos ay natanggap ako at agad akong nakapag-umpisa sa trabaho. At first ay naninibago ako dahil wala po akong experience sa canning. Night shift pa ang duty ko nung mga panahon na yon. 8 p.m. to 8 a.m. Kaya medyo inaantok talaga ako. Hindi rin naman maiiwasan lalo pat sa isang kumpanyang malaki-laki, may iba talagang nagpapakilala sa akin. Pero lagi ko silang binabara at lagi kong sinasagot na sorry. May anak na ako at siyang prioridad ko kaya bawal akong ligawan. Pero may mga lalaki din talaga na mga matitigas ang ulo. Ewan ko kung iniisip nila na nagpapakipot lang ako or what, pero lagi po nilang sinasabi na handa naman daw silang mag-antay. May time na ang isa sa mga lead persons namin ay may pagtingin sa akin. Ano, gagawin pa niya akong kabit? May asawa na siya, 'di ba? Sabi niya, kukuhanan niya raw ako ng apartment. Siya din daw ang bahalang sumuporta sa akin at sa anak ko. Sa totoo lang, nandidiri ako sa itsura niya. May katandaan na kasi siya, tapos kalbo pa, malaki pang tiyan, may asawa pa, at may gana pa talagang gawin akong kabit. Kaya dinedma ko talaga siya. Bahala siya sa buhay niya. Hanggang sa ma-assign ako sa packing area. Minsan-minsan ay meron talagang mga taga-ibang department na bumibisita sa akin doon. Kaya yung isang supervisor namin ay nagsabi na itago si Kylie sa likod kasi maraming pumupunta dito para manligaw. Deadma lang ako sa mga kalokohan nilang yon. Kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa pagkatao ko ay agad-agad kong sinabi ang katotohanan na meron akong anak. Ewan ko ba, Mama Mia,
Kahit na ako naman ang lumalayo ay may mga pagkakataon pa rin talaga na merong mga lalaking hindi nakukontento at hindi siniseryoso ang sinasabi mo. Kala siguro nila nagpapadagdag lang ako ng pusta. Nag-smile na lang ako sa kanilang lahat. Aware naman din ako na merong mga lalaki doon na may mga asawa na. At ang lahat doon sa planta namin ay aware naman na isa akong single mom. Siguro nga Mama Mia, may mga lalaking ganun eh. Kapag alam nilang single mom ka, akala nila ay easy to get ka na. Akala nila ay madali kang makuha, kaya nagte-take advantage sila dahil akala nila ay sad ka at nangangailangan ng pag-aruga at pagkalinga. Akala nila kapag a-approach sila sa'yo ay agad-agad kang bubukaka. Meron akong mga ganong klasing na-encounter na mga lalaki. Mama Mia, may mga kasamahan din ako na mga dalaga doon na alam kong nililibak at pinag-uusapan ako sa likuran ko. Dahil minsan yung kanilang mga crush dun sa planta ay sa akin nanliligaw. Pero prinangka ko silang lahat. Sinasabi ko na hindi dapat ako ang kanilang kakalabanin dahil wala naman din akong interes sa mga lalaking nanliligaw sa akin. Sa unang beses pa lang na magparamdam at magpapalipad hangin, busted agad ang sagot ko. Patuloy ako sa pagtatrabaho. Every 15 days ay umuwi ako sa amin dahil namimiss ko ang anak ko. Masayang masaya ako at masayang masaya ang anak ko kapag may bitbit akong Jollibee na pasalubong sa kanya. At kapag tapos na ang bisita ko at babalik na ako ng Jensen, ay dun na naman sumasakit ang puso ko. Habang nasa biyahe ako ay naawa talaga ako sa anak ko. Paano kasi? Alam ko na nagtatanong siya kung bakit laging umaalis ang mama niya. Paano kaya kapag may saktong pag-iisip na ang anak ko? Paano kaya kapag nagtanong siya kung nasaan ang papa niya? Tapos magtatanong siya kung bakit kami naghiwalay. Masasabi ko kaya sa kaniyang nightmare na pinagdaanan ko sa kamay ng kaniyang sariling ama? Pagdating ko sa boarding house, sakto namang nagtatagay doon ang mga boardmates ko. Hindi po ako sumama sa pinsan ko dahil nung nagkasweldo ako ay lumipat ako ng ibang boarding house dahil baka akalain ng pinsan ko ay inaabuso ko siya. Kaya ayun, dahil inimbita nila ako ay tumagay din ako. Medyo pagod kasi ako sa biyahe kaya kailangan kong makatulog kaagad. Pagkatapos ng 2 tagay ay natulog na rin naman ako. Kinaumagahan, back to normal ang buhay ko, back to duty. Sabi ng supervisor namin, kapag hindi daw kami makakakuha ng health card ay hindi daw kami pwedeng mag-duty. Kaya ayun, pagkatapos ng night shift namin nung araw na yon ay kumuha na kami ng health card. Napakahaba ng pila. Wala kaming mga tulog nung mga panahon na yon. Kailangan naming matapos ang pagkuha ng health card dahil hindi naman kami makakapasok sa trabaho kapag wala yon. 3 p.m. na nung natapos kami doon. Yung mukha ko alam kong zombie na dahil kagagaling ko pa lang sa 8 p.m. to 8 a.m. shift tapos dumiretso na kami ng city para kumuha ng health card. At naabutan pa talaga kami ng 3 p.m. doon. Ang ending, hindi ako nakakapagtrabaho nung araw na yon kasi pagod na pagod ang katawang lupa ko. Pagdating ko sa boarding house ay agad akong nakatulog ni hindi na nga ako nakapagbihis ng maayos. Nagising ako kinabukasan na, 8 a.m. na. Grabe ang tulog ko nung araw na yon kaya naglaba na lang ako at nag-prepare para sa duty ko kinagabihan. Pagdating ko sa trabaho dahil packing nga kami ay nag-announce na wala raw pasok. Grabe naman. Kung kailan nandun na ako walang pasok. Dapat kagabi ang walang pasok kasi hindi ako nakapasok, 'di ba? Sayang naman ang kita ko sa araw na 'yon. Tumulo ang luha ko nung mga panahon na 'yon. Lalo pa nung nalaman ko na hindi pala totoong walang pasok. Kami lang na hindi nakapasok nung nakaraang gabi ang hindi papapasukin. Hanggang sa sinabi nila na oo, makakapasok kami pero dun kami sa mahihirap na bahagi ng trabaho.
Grabe, tumulo talaga ang luha ko dahil hindi ko alam kung paano gagawin ang trabaho na yon. First day, second day, third day. Sobrang nakakapagod talaga, Mama Mia. Gustong gusto ko nang sumuko dahil mapagod na ang katawang lupa ko. Imagine, tatanggalan mo ng buto yung isda na tigti 30, 50, minsan nga ay umaabot pa ng 100 kilos na tuna. Nakakapagod talaga yon. Doon po kami inassign yung mga hindi nakapagtrabaho dahil napagod sa kakakuha ng health card. Pero wala akong magagawa Kailangan kong magtrabaho. Dahil kung wala ang trabahong yon, tihadong hindi ko masusustentuhan ng anak ko. Isang araw, humingi sa akin ng tulong ang isa kong kasamahan. Sabi niya samahan ko raw siya dahil magpapapirma daw kami. Uy, sinong nagpirma dito sa pangalan ko? Tanong ng kasamahan kong itago na lang natin sa pangalang Maika. Pagtingin ko sa pangalan niya ay pinatawag agad yung pumirma doon. Baka baby boy mo yan, sabi ko naman. Sa amin kasi Mama Mia, bukod sa aming DTR, ay meron po kaming pinipirmahan araw-araw kapag naka-on duty kami. At nung araw na yon ay may ibang pumirma dun sa pangalan ni Maika. Noong tinignan namin ay isang lalaking nasa 5'2" ang height, maputi at gwapo. Naku, sorry pareho kasi tayo ng apelyido kaya akala ko pangalan ko yung napirmahan ko. Sorry talaga. Magkaapelyido pala silang dalawa ni Maika. Ang Maika, nung nakita niyang gwapo naman pala ang pumirma dun sa kanyang pangalan, ay kinilig pa ang babae. Naku, okay lang, sabi niya habang ang laki-laki ng kanyang ngiti. Habang naglalakad kami pa uwi nung natapos na ang shift namin na noon, ay chika kami ng chika dahil kilig na kilig nga siya. Alam mo, ang gwapo ng lalaki kanina, no? Kaso pareho kami ng apelyido Paano na lang kapag naging mag-asawa kaming dalawa? Magkapareho ang middle name ko tsaka apelyido ko? Napaka-advance mag-isip nitong si Maika. Inisip na agad niya na mag-aasawa na silang dalawa. Alam mo, manahimik ka nga dyan. Napakabata mo pa at napakabata pa ng itsura ng lalaking yun, no? At saka 'di ba, may live-in partner ka na? Gusto mo bang isumbong kita doon? Uy, wag naman. Alam mo namang kinikilig lang ako Isa pa, napakagwapo niya talaga. Tawang-tawa talaga ako sa pagkakilig noon ni Maika. The next day, duty na naman agad kami nung biglang tinawag ni Maika si Jay, yung lalaking nakapirma kahapon sa kanyang pangalan. Nag-uusap silang dalawa at ako naman ay tawang-tawa dahil dun ko palang nakita na eto palang si Jay ay hindi pala tama ang first impression sa kanya na tahimik. Madaldal din pala ito. Huy Kylie, alam mo napaka-snob mo naman. Ni hindi ka sumasali dito sa usapan namin, biglang sabi ni Jay. Tinaasan ko lang siya ng kilay at tumawa naman siya dahil tinutukso niya ang pagtaas ko ng kilay. Ikaw, alam mo, wag na wag mo akong tititigan dahil baka ma-fall ka sa akin. Pwede rin naman ako ma-fall sa'yo kasi maganda ka naman. Pinibiro-biro ako ni Jay at ako naman nung mga panahon na yon ay go with the flow lamang. Until dumating ang pagkakataon na sumasabay-sabay na rin sa amin si Jay. Sinasabayan na niya akong mag-antay ng tricycle pa uwi. Sabay na rin kaming kumakain ni na Maika. Minsan ay nililibre din ako ni Jay. Masaya naman ako sa libre Mama Mia kasi nga ibig sabihin nun makakatipid ako ng para sa anak ko. Tapos si Maika naman ay na-divert na ulit ang kanyang attention dahil iba na naman ang crush niya. Kasi kabarkada na namin si Jay nung mga panahon na yon. Kapag nasa duty ako ay lagi talaga akong pinagtitripan ni Jay. Pero ewan ko ba, magaan po ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ako katulad kapag yung mga suitors ko ang kasama ko.
na naiirita at nakikringe ako. Kay Jay, parang ang gaan-gaan ng lahat. Minsan nga ay pinagseselosan siya ng mga taong pumoporma sa akin doon sa planta. Hinahayaan ko na lang. Ang totoo niya, nakala ko nga, Mama Mia, ay napakabata pa ni Jay kumpara sa akin dahil baby face po siya. At nung mga panahon na yun, alam ko ay single din si Jay. Kaya naman, wala na akong naisip pa para layuan ko siya. Unang-una, hindi naman siya pumuporma. Sure, pinaglololoko niya ako minsan-minsan, pero hindi naman siya katulad nung mga pumuporma sa akin na talagang seryosong-seryosong pumuporma. Tapos alam ko naman na wala akong aapakang ibang tao kapag naging close kaming dalawa kasi wala naman siyang girlfriend. Ang alam ko ay may niligawan daw siya dati kaso busted daw siya nito kaya broken ang lolo nyo. Saturday, gabi na, nung tatapos kami sa aming trabaho. May tawag ng tawag sa cellphone ko. Isa po yung unknown number kaya ayoko sanang sagutin. Pero dahil persistent ang tawag na yon ay sinagot ko na lang at baka emergency. Hello? Oh, Kylie, si Jay to. Oh, palabas pa lang ako ng highway, Jay. Galing ako sa duty. Pwede bang gumala tayo sa city? Magdi-date kasi si Micah at si Troy. Ayaw namang akong isama ni Micah kapag wala raw akong ibang kasama eh. Jay, pagod kasi ako eh. Sige na please. Ewan ko, hindi naman ako ganito kalambot sa ibang tao. Pero pagdating kay Jay ay napagabilis ko po talagang lumambot. Tinext pa ako ni Micah. Ikaw talaga, Micah? Kapag nahuli ka talaga ng live-in partner mo na may iba ka na namang kinakalantari, naku baka madamay ako ah. Uy, wag ka nang maingay. Sige na. Alam mo naman na hindi ko na mahal yung live-in partner ko eh. Humanap na lang ako ng paraan para magkahiwalay kaming dalawa. Gusto ko namang makaramdam nung hindi ako nabibitin. Lagi niya akong binibitin eh. Tawang-tawa naman talaga ako sa pagiging prangka nitong si Micah. Pagdating ko ng bahay ay nag-half bath muna ako at nagpihis na ng damit. San ka na? Text ni Jay. Papunta pa lang. Okay, nandito na ako sa plaza. Andito na rin sila Micah. Pagdating ko sa plaza, nako si Micah po ay wala nang pakialam sa mga tao sa paligid nila. Siguro nga dahil gabi na yon, kaya akala niya ay wala nang makakakita at makakakilala sa kanya. Kaya todo lips to lips na silang dalawa nung Troy na yon. Kaya naman Mama Mia, iniwanan kami ni na Micah makailang saglit lang dahil pumasok ang mga ito sa di kalayuang motel. Kami naman ni Jay ay pumunta na sa Jollibee at kumain ng hapunan. Pagkatapos noon ay nag-usap kami at bumalik kami sa may plaza. Nakaupo ako at hawak-hawak ko ang cellphone ko. Tinignan ko si Jay kasi hindi naman siya tahimik. O hindi naman siya natatahimik. Pero bakit bigla itong natahimik habang nagsasalita? Siguro nakikita niya na medyo busy ako sa phone ko kaya nanahimik siyang bigla. Nilingon ko siya para sana kausapin nung bigla niya akong sinunggaban ng halik. Halik na sobrang diin. Halik na hindi ko in-expect na magmumula kay Jay. Ewan ko rin ba kung bakit nagpadala ako sa halik na yon. Tumutugon ako sa halik niya. Para bang wala na akong pakialam nung mga panahon na yon kapag may nakakita o makakita man sa aming dalawa na nasa ganoong posisyon sa plaza. Nagre-respond ako sa kiss niya at aaminin ko na namimiss ko ang ganitong pakiramdam. Matagal-tagal na panahon na rin kasing walang nakakahalik sa labi ko. Lipat tayo. Biglang bulong ni Jay sa akin. Tumango agad ako, Mama Mia. Ewan ko, parang hindi na yata namin mapipigilan ni Jay ang rumaragasang damdamin namin nung mga panahon na yon. Wala na akong pakialam kung saan niya ako dadalhin. Sa isip ko, etong si Micah talaga ang dahilan kung bakit may isang lalaki na naman ang makakatikim sa katawan ko.
Oo, nag-check-in rin kami ni Jay. Nasa pintuan pa lamang kami ay agad na niya akong binuhat. Yung kamay ko ay nakapulupot na rin sa leeg niya nung mga panahon na yon. Yung isang kamay niya naman ay nasa may likuran ko. Binaba niya ako sa kama, hinalikan niya ako agad sa leeg ko at ang mga kamay niya ay kung saan-saan na napunta. Naglanding ito sa mga cocomelon ko. Sobra ang halik niya nung mga panahon na yon at ewan ko ba kung dala siguro ng mahabang panahon na wala akong nakakaniig kaya masyado akong wild nung gabing yon. Hanggang sa nahubad na nga lahat ni Jay ang suot ko. Tinanggal ko na ang pantalon ko pati na rin ang suot kong underwear. Nahiya pa ako dahil titig na titig siya sa akin. Grabe, ang ganda mo pa rin. Parang wala ka pang anak ka. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa buo kong katawan. Wala na akong ibang nagawa nung mga panahon na yon kundi ang tumugon sa kanyang mga haplos at halik at umungol na rin dala ng kanyang mga pinaparamdam sa akin na sensasyon. Nung matapos niya akong bigyan ng pinakamasarap na gabi ng buhay ko, ay siya naman ang pinagsilbihan ko. Nakakapagtaka na kahit sa height niyang 5'2" lang, Mama Mia, ay mas malaki pa ang kargada niya kumpara doon kay Carlo. Hanggang sa naging isa na ring ang katawan naming dalawa ni Jay. Naging isa na ang katawan namin. Sobrang pananabik ang naramdaman ko. Pati rin naman si Jay ay nakita ko na nananabik na rin siya. Malapit na ako. Huwag sa loob, Jay, dahil baka mabuntis ako. Bakit? Bakit kung mabuntis ka pananagutan naman kita? Yun ang sabi niya habang patuloy pa rin niyang pinag-iisa ang katawan naming dalawa. Hanggang sa bumilis siya ng bumilis at hindi na nga namin napigilan pa ang aming mga sarili. Hindi sinunod ni Jay ang sinabi kong wag sa loob. Lahat po ay sa loob, Mama Mia. Dahil sa sobrang pagod na naramdaman ko, dahil nga kagagaling ko rin sa duty nung mga panahon na yon, ay agad akong nakatulog nung matapos na may mangyari sa aming dalawa. Ginigising na niya ako madaling araw. That time ay may nangyari ulit sa amin. And this time, ako naman ang driver at siya naman ang sasakyan ko. Napakagaling mo naman talaga, sabi niya. Tumatapos kami ay nag-shower ako at natulog ulit. Pagising ko ay wala na si Jay sa tabi ko. Nasaan kaya ang baliw na yon? Iniwanan ba niya ako pagkatapos ng one night stand naming dalawa? Kala ko ba sabi niya pananagutan niya ako? Bigla-bigla naman siyang nawawala na parang bula. Nagilamos ako. Nung tapos na ako magilamos ay biglang bumukas ang pintuan ng motel room na yon. At pumasok si Jay na may bit-bit na Jollibee at Starbucks. Good morning, princess. Oh, akala ko iniwanan mo na ako, sabi ko. Never yan mangyayari, B. Sabi niya at hinalikan niya ang noo ko. Nagpatianod na ako noon sa pagtawag niya sa aking be. Nagpatianod na ako noon sa nararamdaman ko kahit na ang totoo ay wala namang formal na ligawan na nangyari sa aming dalawa ni Jay. Pagkatapos nga noon ay kumain kami. Pagkatapos ay lumabas na kami at nagbayad na siya dahil nag-check out na kami sa lodging house na yon. Mama Mia, nakakatawa pa talaga na dun sa may lobby ay magkasabay pa talagang nakapagbayad si Troy at si Jay. Nagkatitigan tuloy kami ni Micah pagkatapos ay nagtawanan na para bang nagkaintindihan na itago na lang ang mga nangyari sa aming dalawa. Nung napagsulo kami ni Micah ay bigla siyang nagsalita. Uy Kylie, alam mo bang napakagaling ni Troy? Naku, hindi talaga ako nabitin. Di tulad ng live-in partner ko. Ang galing-galing niya. Parang ang tagal-tagal din bago matapos. Alam mo,
Napakagaling niya sa kama. Walang-wala yung live-in partner ko, sabi niya. Kung ano-ano pang kinukwento niya sa akin, kung ano-ano daw na posisyon ang ginagawa o ginawa nilang dalawa. Diyos ko naman talaga itong si Maika, ang bibig. Dapat talagang tinatahi dahil kung hindi ay mapapahiya ka sa ibang tao. Nung nakita kong may mga taong lumilingon sa aming direksyon ay agad kong kinurot ang tagiliran niya. Uy, babae ka? Pwede ba? Sara mo nga yung bibig mo. Baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Etong si Maika ay biglang nilakasan pa lalo ang boses. Anong nakakahiya? Hoy, hindi nakakahiya ang pakikipagniigan, oh. Normal yon. Mga abnormal ang mga taong hindi nakakaramdam ng sarap doon, sabi niya. Ako naman ay bigla tuloy masyadong napahiya nung mga panahon na yon dahil kitang-kita ako talaga na yung ibang mga crew dun sa lodging house ay nakatingin na sa amin. Hanggang sa pabalik na sina Troy at Jay sa amin dahil tapos na silang magbayad. Baliw ka talaga, Maika, sabi ko. In my case, I don't feel bad naman nung mga panahon na yon na binigay ko ang sarili ko kay Jay. Naging kaibigan ko siya, naging kabarkada ko siya. And I took my time talaga in learning and in knowing kung trustworthy ba talaga siya. Kasi Mama Mia, napakahirap pong magtiwala ulit. Learning to trust again will be on a case-by-case basis. Just have compassion for myself and don't be afraid to talk about anything or about the things with the other person. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Nag-hesitate pa ako nung mga panahon na yon kung handa na ba ako ulit na ma-fall after the nightmare that I've been through with Carlo. Pero si Jay lang talaga ang nakakuha ng atensyon ko, Mama Mia. Sa dinami-dami ng mga nagtangkang manligaw at pumorma sa akin, hindi po sila nakalusot. Tanging si Jay lang ang parang walang kahirap-hirap na nagawa iyon. Ang dami kong binaliwala, ang dami kong binasted pero si Jay lang palang makakasira ng wall that I built for myself. Kahit hindi nga siya nanligaw sa akin, ay agad-agad naman siyang nakapasok sa katawan ko. At napakagaling din naman niya talaga. Pero Mama Mia, hindi ko po maipagkakailang nagdadalawang isip pa rin ako. July 18, 2015 was a very special day of my life. Yun ang araw kasi na nag-usap kami ni Jay na gawin ng opisyal ang aming relasyon dalawa. What if hindi niya matanggap ang past ko? What if hindi niya matanggap ang anak ko? What if niloloko niya lang ako? What if hindi ako matanggap ng pamilya niya? And worst, what if katulad din siya ni Carlo? What if sa umpisa lang siya magaling? Sa umpisa lang siya mabuti? What if gagawin din niya sa akin ang ginawa ni Carlo? Napakahirap naman na mabalikan ko pa ang sakit na nangyari sa akin noon. And yes, hindi po ako tanggap ng mga kaibigan ni Jay para sa kanya. At naiintindihan ko yon, Mama Mia. Pero ang totoo, masama pa rin talaga ang loob ko. Masama sa puso kong maramdaman na parang lagi nila akong pinaparinggan sa kahit saan na lang, Mama Mia, at lagi nilang sinasabi na meron pa raw mas karapat-dapat kay Jay kaysa sa akin. Lagi nila akong pinaparinggan na hindi naman daw na ako buo at hindi dapat ako ang pinili ng kaibigan nila. Yes, Mama Mia. May isang beses na narinig ko pang kinausap nila si Jay. Bakit daw sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit sa isang may anak pa talaga siya pumatol? Marami raw mga babae ang nagkakandara pa sa kanya. Mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Bakit kailangang ako pa raw? Masakit po marinig ang mga bagay na yon. But luckily, walang pakialam si Jay sa sinasabi ng ibang tao. Wala siyang pakialam sa husga ng iba sa akin. Pinanindigan niya ako. Nag-change account kaming dalawa.
That time, meron na akong access sa FB account ni Jay. And oo, Mama Mia, hindi po ako magsisinungaling sa inyo na binubuksan ko po ang social media accounts niya. Hindi nyo rin naman siguro ako masisisi, di ba? Dumaan ako sa matinding trauma mula kay Carlo. Kaya naman gusto kong masigurado na kung meron mang red flag itong si Jay ay dapat makita ko na habang maaga pa, habang hindi pa ako totally attached sa kanya. Kaya naisip kong buksan ang social media accounts niya. Baka doon ay may makita ako. After scrolling, ay nakita kong may babae po na biglang nag-pop up sa kanyang messenger. Hi Jay, kumusta? Ginamit ko ang account ni Jay ay nag-reply din ako sa kanya. Okay lang, sabi ko na hindi na siya tinanong para wag nang humaba ang usapang yun. Alam mo ba, may narinig akong chika tungkol sa'yo. Alam mo naman siguro, di ba, na matagal na akong may gusto sa'yo? Sabi nung babae. Pinatulan ko siya, sinabi kong oo. Gano'n naman pala eh. Bakit sa single mom ka pa napunta? Bakit sa kanya ka pa nagkagusto? Sabi nung babaeng kaibigan niya. Nasaktan ako sa mga nabasa ko. Hindi ko na namalaya na tumulo na pala ang luha sa aking mga mata. Siniin ko lang ang message na yon. Kahit masakit sa loob ko, ay tingin pa rin ako ng tingin sa mga messages niya. At yun po ang paulit-ulit kong nababasa mula pati sa mga pinsan niya. Bakit single mom yung ginawa mo? Bla 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 bla. Mas lalong lumiit ang tingin ko sa sarili ko nung mga panahon na yon. Lalo na nung time na nag-birthday ang pangatlo niyang ate. Be, punta tayo sa bahay kasi birthday ng ate ko, sabi niya. Naku, wag na be. Nakakahiya eh. Huwag ka nang mahiya, be. Sige na, para mapakilala na rin kita sa kanila. Marami pa siyang sinabi, so ako, na-convince niya ako na magpunta sa bahay nila. After work ay dumiretso na agad kami sa bahay ng ate niya. Pagdating namin sa bahay nila, alam mo ba, Mama Mia, na sobrang awkward talaga ng ambience? Ewan ko kung napapangitan ba sila sa akin o kung ano ba. Tingin sila ng tingin sa akin. Kapag may kausap silang iba o kapag kinakausap nila ako, ay para bang tinatansya nila ang mga sagot ko. So, si Inday Kylie ninyo ay tahimik lamang sa may gilid. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na ako kay Jay na uuwi na ako dahil galing pa akong night shift. Hindi na ako nagpahatid sa kanya dahil nakakahiya naman ay alam kong kasama siya sa mga umiistima ng mga bisita. Nung makatalikod na ako ay may mga luha na namang umagos sa mga mata ko. Finally nakarating na ako ng boarding house. Sa sobrang pagod, sa sobrang sakit ay dumiretso na akong tulog. Natulog ako na mabigat ang puso ko pati na rin ang buong katawan ko. Pero si Jay, hindi pa rin talaga siya nagbago sa akin kahit ano pang sinabi ng ibang tao. Kahit nagsabwatan na ang lahat sa pagsabi sa kanyang iwanan na niya ako. Kahit nagsabwatan na ang lahat na sinabi sa kanyang maghanap siya ng dalaga at wala pang anak, ay hindi naman yun ginagawa ni Jay. In short, pinaglalaban niya siguro ako. His effort made me feel so special. Napakasiloso nga niya eh. Huwag ka ngang mag-smile-smile dyan, B, lalo na kapag nasa labas tayo. Ano ka? Nababaliw ka na ba? Anong gusto mong gawin ko dito? Iiyak? Ha? Baka naman maisipan pa ng iba na hold upper ka o kung may ano kang ginagawa sa akin kapag hindi ako ngingiti. Sige na, B. Huwag ka nang masyadong ngumingiti kasi ang daming lalaking napapatingin sa'yo eh. Baka mapaaway ako dito. Napakatapang naman talaga ng 5'2" na to. Well, anyways, pinagbigyan ko siya. Tinigil ko ang paglalakad ko at hinarap ko siya. Bakit ka ba magsiselos, ha? Ano? Ikaw nga ang pinakamaswerte sa kanilang lahat, 'di ba? Dahil ilang beses mo na akong nakitang walang suot na kahit anong saplot.
Sila hanggang tingin lang talaga sa mukha ko, pero ikaw, nakita mo na ang bawat kasulok-sulukan ng katawan ko. Ngumiti naman ang 5'2" na lalaki pagkatapos ay nag-smack kiss sa akin. Okay be, hindi na ako magsiselos. Basta ito, akin lang to ha. Sabi niya sabay hawak ng maselan kong pagkababae na siyang ikinalaki ng mga mata ko dahil nasa public place kami nung mga panahon na yon. Medyo nakiliti ako sa ginawa niyang yon. Medyo nag-iinit din ako. Hanggang sa hindi na nga ako nakatiis at binulungan ko siya. Naangkinin niya ako. Ngumiti naman siya at agad niya akong hinila pagkatapos ay sumakay kami ng tricycle at pumunta sa pinakamalapit na lodging house. Pagdating namin sa kwarto ay agad-agad ko siyang hinalikan. Ako ang nag-initiate ng lahat at gulat na gulat siya dahil may side pala ako na ganun sa katawan ko. Lagi-lagi kasi kapag may nangyayari sa amin Mama Mia ay siya po ang nauuna. Pero nung mga pagkakataon na yon ay ako talagang nag-initiate. Ako talaga ang mas aggressive. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin niya. Gusto kong ipakita sa kanya na siya lang. Pagkatapos na may nangyari sa amin, ay nag-shower kami at doon ay nag-ground 2 pa talaga kami. Lagi kong sinasabi sa kanya na mahal ko siya. At wala siyang dapat ipangamba dahil wala siyang ibang kaagaw dito sa puso ko. Lumipas ang mga araw, Mama Mia. Eto na naman ako. Delayed na naman ako dahil kahit anong sabi ko kay Jay na wag sa loob ay sa loob naman talaga niya lagi dinner-deposit. Kabang-kaba na ako that time. Naisip ko, baka mangyari sa amin ni Jay ang nangyari sa amin noon ni Carlo. Baka kapag nalaman niyang buntis ako ay hindi naman niya tanggapin ang bata. O baka worst, i-deny pa niyang sa kanya ito. Agad-agad akong nagpunta ng pharmacy na hindi pa sinasabi kay Jay ang mga obserbasyon ko sa katawan ko. 3 magkakaibang brands ng pregnancy test kit ang binili ko para sigurado. Kinabukasan ay sabay-sabay ko po silang ginamit at nag-test po ako, Mama Mia. Hey Jude! Naka naman! Bukas malalaman natin buntis kaya siya. At silang dalawa na kaya ni Jay ang magkakatuluyan. Silang dalawa na kaya ang para sa isa't isa. Naku, abangan niyo po bukas ang part 3 and final part sa kwentong ito ni Kylie. Ako po ang inyong Mama Mia. Please po, wag po kayong mag-atubili na mag-like at mag-share nitong video na to. And syempre, i-like nyo na rin at i-follow ang ating ibang mga social media accounts, lalong-lalo na ang ating Facebook page. Yes, meron akong Facebook account, business account, and Facebook page. Sa Facebook page po kayo mag-follow. Pwede rin naman dun sa, sa lahat na, okay? Hanapin nyo lamang Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO on Facebook, TikTok, Instagram, and Threads. Okay? Meron din tayong mga ibang mga content doon at syempre ang mga old contents natin ay ina-upload din natin doon. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung may sarili kayong kwento, please do not hesitate to share that to us. Email ka lamang mamamiacdo 0317@gmail.com. That's MAMAMIACDO0317@gmail.com. Kung hindi naman kayo makapag-email dyan, pwede naman pong i-PM nyo sa Facebook. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ako pong muli si Mama Mia dito lamang sa paborito nyong programa. Magandang araw sa inyong lahat.